Malaking handaan ang laging inaabangan, lalong-lalo na kung piyestang baryo ang pag-uusapan. Nariyan ang iba't ibang handa gaya ng mga pagkaing karni, mga prutas, mga kakanin at iba pa. Nariyan din ang mga taong magmumula kung saan-saan, mga bisita, kamag-anak, kaibigan at kahit hindi mo pa kilala. Ngunit papaano kung ang handaang pupuntahan mo ay magmumula sa kung kani-kanino? Dadalo ka ba o tatanggi na? Magandang araw po Kuya Bari, ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabasa ang aking kwento na may kinalaman sa kababalaghan. Matagal na po akong nakikinig sa inyong storya na pinupost araw-araw. Kaya naman Kuya Bari, naririto na po ang aking naging kasaysayan. Siya nga po pala ako, si Marcelo. Taga-Aklan ang aking buong pamilya, kaya naman doon na rin ako ipinanganak. Bago pa man ako mapunta rito sa Libakaw, ay nanggaling muna kami sa isang malayong baryo na kung tawagin ay Sidlihan. Iyon Kuya Bari ay makikita sa isang liblib na nayon na napapaligiran ng mga malalaking puno. Mahaba-habang lakarin ang kailangan bago ito matuntun, kaya naman naging kwento-kwento na rin ang naturang lugar dahil nga kapag tagong baryo, aswang kaagad ang unang pumapasok sa isip nila. Hindi namin masisisi ang mga tagalabas dahil iyon nga ay may katotohanan. At nagsimula ang lahat noong magkaroon ng panibagong piyestang baryo ang aming lugar. Pero bago ang lahat Kuya Bari, nangyari po pala ito 3 dekada na ang nakaraan. Bali siguro po nasa 1990s pero hindi ko na maalala ang eksaktong buwan at araw. Ang baryo ng Sidlihan ay nagkakaroon ng taunang pagdiriwang o mas kilala nga pong piyestang baryo kung saan ang mga tao ay nag-aambagan ng iba't ibang handa at ang lahat ng taga roon ay imbitado. Kahit pa ang mga nasa kabilang nayon ay kasali at maaaring makisalo. Mayroon kaming tinatawag na punong baryo kung saan siya ang pinakapinuno ng aming lugar at nag-uorganisa ng mga kaganapan. Kung hindi po ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Tio Tomas. Tama po ang nabasa niyo Kuya Bari. Tito ko siya dahil kapatid ito ng aking ama. Noong mangyari po ito, sa pagkakaalala ko po ay batang-bata pa po ako. Siguro po mga nasa 8 o 10 taong gulang po ako noon. Ngunit kahit musmus, ang mga pangyayari ay nananatili sa isip ko at isasalaysay ko rito ang buong detalye, gaya ng pagkukwento ko sa aking asawa at 3 anak na lalaki sa kasalukuyan. Noong sumapit po ang araw na pinakihintay ng lahat, makikita kahit saan ang pagluluto ng mga tao. Mayroong adobo, kaldereta, mga suso at iba't ibang luto ng isda dahil malapit din po Kuya Bari sa amin ang isang lawa. Bilang bata, paikot-ikot lang kami at panay ang tingin sa mga niluluto ng aming mga taga-baryo. Ang iba sa mga naroroon ay kilala namin at kabaryo at ang iba naman po ay mga dayo mula sa labas ng aming lugar. Noong mga panahong iyon Kuya Bari, pamilya po ang turingan ng lahat. Taga-amin ka man o hindi, welcome na welcome ka pong dumalo at makisali sa aming piyesta. Halos buong araw din ang lumipas bago matapos ang lahat. Mula po sa isang mahabang lamesa na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at kahoy, inilatag ang mga dahon ng saging kung saan ilalagay ang mga masasarap na pagkain. Sa kasalukuyan po, budol fight po Kuya Bari ang estilo ng aming gagawin. Nang matapos ang paghahanda, nanalangin na si Tio Tomas. Pagkatapos nun ay nagsimula ng magsikain ng lahat.
Habang namimili ng mga pagkain, Kuya Bari, napansin ko po ang isang matanda na hindi pamilyar sa akin ang kanyang muka. Ang rinig-rinig ko, bagong lipat lamang daw ito kasama ang dalawang apo na may katandaan na rin. Sa kuryosidad ko po, lumapit ako sa kanya at tinanong ang pangalan nito. "Ah, ako si Doreng. Masaya pala ang piyesta sa inyo. Noong malaman ko ngang pwedeng mag-ambag pala ang lahat sa pagkain, ay nagluto din ako." Tugon ng matanda at kahit mahina na ay pinipilit pa rin itong ngumiti. Ganun po ba? Naku, ano po ba yung handa ninyong pagkain? Gusto ko pong tikman." Excited kong sabi noon, Kuya Bari. Nang sabihin niyang adobo, agad kong hinanap iyon sa lamesa. Maraming adobo ang nakalatag, pero ang sabi niya, nasa isang palayok daw ang sa kanya. Noong makita ko, agad akong kumuha roon at kumain. Lahat po ng pagkain noong piyestang iyon ay talagang masasarap. Lahat ay halos tinikmang ko, pero dahil bata pa nga, hindi kaya ng tiyan ko. Naging masaya naman, Kuya Bari, ang buong araw ng aming piyesta. Pagkatapos po ng kainan ay may mga palaro rin, kantahan at sayawan. Pagkakaalala ko, tradisyonal ang instrumento na ginagamit namin dahil wala pa naman noong makabagong teknolohiya. Kinagabihan, noong pauwi na ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay, bigla pong may sumigaw, Kuya Bari. Nang lapitan po namin, isang babae po na nakahawak sa tiyan at sobrang namimilipit daw dahil sa sakit. Agad na tumawag ng saklolo si Tio Tomas at dinala po ang babae sa isang manggagamot na nakatira rin sa aming baryo. Mang Pedring po ang palayaw niya sa pagkakaalala ko. Walang nakakaalam sa totoo nitong pangalan, pero bukod po doon, Kuya Bari, kilala po siya na isang magaling na manggagamot sa amin. Bilang bata, sumunod ako sa mga kalalakihang bumuhat sa babae at nakichismis kung ano ba ang nangyari dito. Nang mga sandaling iyon, ang iyak lamang nito ang umalingaw-ngaw sa buong paligid na nagbigay naman ng kaba sa mga tao at lalong-lalo na po sa akin. Ang huli ko pong narinig bago ako hatakin ni Papa ay ang binigkas ni Mang Pedring. "Papuntahin ninyo ang mga nagluto sa piyesta. Isa sa kanila ay aswang at naglagay ng laway sa inihanda nitong pagkain." Pagsasalaysay nito, napalunok ako ng laway at kahit buhat-buhat ni Papa noon, hindi ko inalis ang tingin ko sa kumpulan ng mga tao. Kuya Bari, nung una nga ay iniisip kong nagkakamali lang si Mang Pedring kasi wala naman talagang aswang sa amin noon. Ang salitang ito ay naririnig lang sa mga karatig baryo at kailanman hindi talaga napabalita sa aming lugar. Nang makarating sa bahay at maibaba ako ni Papa, agad akong nagtanong sa kanya. Tay, totoo po ba ang aswang?" Inosente ko pang tanong noon, Kuya Bari. "Malalaman natin bukas, anak, kung totoo man ito. O bawal na kayong maglabas-labas dahil nangunguha sila ng mga bata." Pananakot pa sa akin ni Papa. Ako naman itong tumabi kay Mama at nagtalokbong ng kumot. Kinabukasan noon, Kuya Bari, sobrang dami ng tao sa labas. Mas marami pa yata ito sa mga taong dumalo sa aming piyesta kahapon. Marami pong nagbubulong-bulungan at may mga daliring nakaturo sa iisang bahay. Nang tignan ko po iyon, kumpirmado kong doon nakatira ang matandang nakausap ko rin kahapon. Naku, sigurado akong sila ang mga aswang. Wala kasi nang lumipat yan dito, nagkaroon na ng aswang. Turan ng isa sa mga naroon, kaya naman nagtaka ako ng lubusan. Naglakad ako at pupuntahan na sana ang bahay ni Aling Doreng, pero napahinto rin agad ako, Kuya Bari, nang makita kong
lumabas na sa kanyang tahanan si Mang Pedring. Inalalayan pa nito ang babaeng sumakit ang tiyan kahapon. Halos magsiksikan ng mga taong naroon dahil sa pag-uusisa. "Ano na, Mang Pedring? Aswang ba ang may gawa niyan?" Sigaw ng isang taga roon. Oo. At totoong nahawaan sa handaan kahapon ang babaeng ito." Salaysay ni Mang Pedring habang turo-turo ang babaeng nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Matapos yun, lumakas ang bulong-bulungan sa paligid. Ang iba ay naririnig ko pa rin, Kuya Bari, ang pangalan ni Aling Doring at ang pagtuturo pa rin sa bahay nito. Ilang saglit pa, nagsalita rin po ang babae, kaya naman ako ay kinabahan at natakot na. Yung adobo, yun ang huli kong kinain bago sumakit ang tiyan ko at..." Salaysay ng babae at muli itong sumigaw dahil nga sa pananakit ulit ng kanyang tiyan. Nagkagulo ang mga naroon, Kuya Bari, at ang karamihan sa mga kalalakihan ay pinuntahan at sinugod ang barong-barong na tinitirhan ni Aling Doring kasama ang dalawa nitong apo. Pipigilan ko na sana sila pero nakita kong humarang bigla si Tio Tomas at mababaka sa mukha nito ang inis at galit. "Binabalaan ko kayo ha, huwag kayong gagawa ng kahit anong aksyon kung wala pa kayong sapat na patunay at pahintulot ko." Bigkas ni Tio Tomas at ang nagawa na lamang ng mga kalalakihan ay tumalikod at maglakad paalis. Kuya Bari, akala ko noon doon na matatapos ang lahat at magkakaroon na ng kapayapaan. Ngunit hindi pa po pala. Mas nasundan ito ng malalang pangyayari. Noong mga sumunod na araw, marami ang bumalik sa aming baryo na tagalabas. Lahat sila ay namimilipit sa sakit. Halos maglabasan ang maiitim na ugat sa katawan nila. Narinig ko pa nga ang karamihan, hindi na raw iyon pang-aaswang kung hindi kulam na ito o barang. Lahat po sila ay diretsyong nagtungo kay Mang Pedring. Ngunit base po noon sa obserbasyon ko, parang walang magawa si Mang Pedring para matulungan ang mga ito. Sa sobrang pagtataka ko po, pag-alala at kuryosidad, Kuya Bari, nagpasya po ako noon na puntahan ang matanda. Kung totoong may kinalaman siya sa mga nangyayari, baka mapakiusapan ko na huwag nang saktan pa ang mga tao. Ang pumasok lang sa isip ko noon kahit musmos, makatulong kahit hindi sa pinansyal o pisikal na pamamaraan. Noong makarating sa harap ng bahay ni Aling Doring, kumatok ako ng maraming beses. Minuto rin siguro, Kuya Bari, ang itinagal bago ako pinagbuksan noon ng isa sa kanyang mga apo. Tinanong ko kung nandoon ba si Aling Doring at nadatnan ko itong kumakain ng hapunan. Pinaupo niya ako at kinamusta. Ako naman ay sumagot pero agad ding nagtanong kung may kinalaman siya sa mga nangyayari. Hindi ko nga alam, Kuya Bari. Hindi siguro katapangan ang mayroon sa akin noon kung hindi awa at kuryosidad lang talaga. Kung hindi ako talaga nagkakamali, walang kinalaman si Aling Doring dahil ayon sa kanya, kumain din daw ako ng luto niya pero bakit wala daw akong naramdaman? Bakit hindi sumakit ang tiyan ko? Napatango na lamang ako at napaoo dahil totoo ang tinuran niya. Naging tanong ko sa aking sarili, kaninong handa kaya ang sinasabi nilang nakahawa sa mga dumalo at kumain? Pagkatapos nun, Kuya Bari, nagtatakbo na ako papunta kay Tio Tomas at sinabi ko ang lahat ng nalalaman at napag-alaman ko. Tiyo, inosente po si Aling Doring. Hindi po siya aswang. Matapang kong iyong sinabi kay Tio Tomas, Kuya Bari. Alam mo, alam ko. Iyon ang huli niyang sinabi
bago ako bumalik sa bahay at ikinuwento ko naman kay Papa at Mama ang mga napag-alaman ko. Sa totoo lang, Kuya Bari, habang inaalala ang mga bagay-bagay, pakiramdam ko talaga ay pantasya lamang ang lahat. Yung bang parang fiction? Pero tuwing babalik ako sa mga alaalang iyon, para ko na rin iniapak ulit ang aking mga paa sa mismong pangyayari. Hindi nga makapaniwala ang asawa at mga anak ko sa mga susunod na pangyayari. Ganito po kasi ang mga naganap. Mas dumami ang mga nag-uusisa sa aming baryo. Mas marami ang dinadala na sinasabing nahawaan daw sa handaan. Lahat sila ay dinediretso kaagad sa bahay ni Mang Pedring. Mas marami ang umuungol doon na nakakatakot pakinggan, lalo na kapag kagabi. Noong sumilip nga ako, nakita ko ang pangingitim ng mga taong iyon at ang maiitim na ugat ay lalong naglalakihan at naglalabasan. Kuya Bari, kung makikita niyo po sa personal ang mga hitsura nila, ay talagang hindi niyo po talaga kakayanin. Nakakatakot talaga at nakakapangilabot. Hanggang sa isang araw, habang papunta sa bahay ni na Aling Doring, ay nakita ko si Tio Tomas na maraming dugo sa kanyang katawan. Hawak pa nito ang isang gulok o itak na may dumadaloy pang dugo na nanggaling sa kung saan. Nagtama pa nga ang paningin namin bago ako tumakbo dahil sa gulat at takot. Narinig ko ang sigaw ni Mang Pedring mula sa bahay nito. Natagpuan ko ang sarili kong nasa harapan ng bahay ni Aling Doring. Hindi pa man kumakatok ay bumukas iyon at iniluwa ang dalawang apo ng matanda. Nalanghap ko pa nga ang isang masangsang na amoy at nang pagmasdan ko po ang lamesa nila sa loob, ang naroon ay sariwang karne na tila bagong katay pa. Nanguha lang ng pananim si Lola pero babalik din iyon. Wika ng isa sa mga apo ni Aling Doring pero hindi ko na po pinatapos at agad na nagtatakbo na pabalik sa bahay. Kuya Bari, talagang nakakadiri tignan talaga at pakinggan para sa mga nakikinig. Pero iyon talaga po ang nasaksihan ko. At talagang hindi po talaga kayo maniniwala sa mga sumunod na nangyari. Bilang bata na nakakita ng ganoong eksena at dahil na rin siguro sa maraming tumatakbo sa isipan ko, agad akong nagsalaysay kina Papa. Nangunot pa nga ang noo nila at napatango rin pagkatapos dahil sa pagsang-ayon sa isang bagay. Butas ang ibang katawan ng mga taong nabiktima sa bahay ni Pedring. Balita namin, kagagawa nito ng aswang na kahit umaga ay umaatake sila. Kung totoo nga ang mga nakita mo, Marcelo, marahil totoo rin ang hinala namin kay Doring at kung bakit ito pinagtatanggol ni Tomas. Salaysay ni Papa at kinuha nito ang isang itak. Mamaya, susugod kami kapag nakumpirma na namin. O mahal, ikaw muna ang bahala kay Marcelo. Dito lang kayo sa loob ng bahay ha. Isara ninyo lahat ng bintana at pintuan. Hintayin niyo ako makabalik. Dagdag pa ni Papa at agad itong lumabas at pumunta na sa kumpul ng kalalakihan. Kuya Bari, ang eksenang nakikita ko ng mga sandaling iyon ay ang pagluhod ni Mama at pagdarasal ng taimtim. Ako naman ay binuksan ng bahagya ang isang bintana at sumilip sa direksyon kung nasaan ang bahay ni Mang Pedring. Ilang sandali lang, nakita ko ang grupo ni na Papa na patungo sa magubat na parte ng aming baryo. Iyon na ang huling eksena na nakita ko bago ako nakaidlip. Noong magising ako, wala pa rin po si Papa, Kuya Bari. Hindi pa rin ito nakakauwi, kaya naman lumabas ako noon kahit pinipigilan ni Mama. Nang makarating ako sa bahay ni Mang Pedring, tumambad sa akin ang mga wala ng buhay na katawan ng mga taong nahawaan sa handaan.
Ang tanging tao na buhay na nakita ko roon ay si Mang Pedring lamang na nakayuko at nakaharap sa isang rebulto. Pagkakaalam ko, nananalangin siya. Nang hindi masikmura at dumaloy ang luha sa aking mga mata, tumakbo ako, Kuya Bari, patungo sa bahay ni Aling Doreng. Nang mga sandaling iyon, may takot, galit, pagtataka ang nasa isipan ko. Iniisip ko rin kung nasaan na si Papa. Matapos kong kumatok, bumukas ang pintuan at naroroon sa harap ko si Aling Doreng. Tinanong pa nga nito kung bakit ako umiiyak at sa pagkakaalala ko, hinahanap ko si Papa sa kanya. Tinanong ko kung saan niya dinala si Papa, kung kinatay niya ba, pinatay at kung ang kinakain nila ay karne ng mga tao. Kuya Bari, isang tugon ang bumulaga sa isip ko at pagkatao. Ano bang pinagsasabi mo, Marcelo? Karne ng baboy ramo ang nakahain sa lamesa namin na hinuli pa at kinatay pa ng iyong tiyo Tomas. Sabi niya, para raw iyon sa mga perwisyo at gambala na binibigay ng mga taga-baryo. Teka, nasaan ba si Tomas ngayon? Tanong ng matanda sa akin. Tila tumigil ang mundo ko noon, Kuya Bari, nang makita ko ang pagbalik ng grupo ni na Papa. Nanginig ang buong katawan ko at tila parang slow motion akong tumakbo papalapit sa kanila para sabihin ang mga bagay na nakumpirma ko. Ngunit Kuya Bari, huli na ang lahat. Huli na dahil sa kaliwang kamay ni Papa ay hawak nito ang ulo ni Tiyo Tomas. Apa, bakit niyo pinatay si Tiyo Tomas? Nanginginig kong sabi, Kuya Bari, at ang ngiti sa mukha ni Papa ay napalitan ng pagkagimbal. Binitawan nito ang ulong hawak-hawak at marahang lumapit sa akin. Sino sa kanila ang aswang? Kuya Bari, habang daluyang luha na nanginginig ko, itinaas ang aking kanang kamay at itinuro ang bahay ni Mang Pedring. Ang huli kong narinig ay ang malulutong na mura at sigaw ni Papa bago ako himatayin dahil sa sobrang takot, panginginig at pagkagimbal sa mga pangyayari. Isang pangyayari na hanggang ngayon po, Kuya Bari, ay nilalamon ako ng konsensya. Alam ko kasi sa mga pangyayaring iyon, may kinalaman ako at maaari ngang kasalanan ko. Nang magising ako, ay paghagulgol na lamang ang nagawa ko habang binibigkas ang pangalan ng aking tiyo. Nagkamali ang lahat sa pinagbintangan. Nagkamali silang si Aling Doreng at ang mga apo nito ang aswang, kasama na rin si Tiyo Tomas. Nagkamali sila na ang mga ito ang dahilan ng pagkahawa ng mga tao sa naganap na piyesta at handaan. Ang inakala nilang aswang ay wala palang kasalanan. Kuya Bari, ang masakit pa nito, ang pinagkatiwalaan naming gagamot sa mga nahawaan o na aswang ay siya palang salarin. Walang iba kundi si Mang Pedring. Si Mang Pedring pala ang totoong may kasalanan ng lahat. Ayon sa kwento ni na Papa, sinubukan nila itong habulin dahil hindi nila ito nadatnan sa loob ng bahay daw nito. Ang tanging naroroon ay ang mga katawan na wala ng buhay dahil sa pagkain sa mga lamang loob nito. Lumipas ang mga araw. Hindi na nga muling nagpakita pa si Mang Pedring na sinasabing manggagamot. Yung pala, lahi ng aswang at mangkukulam. Kuya Bari, sobra ang paghingi ni Papa sa akin, sa amin, ng tawad. Noong nasa gubat daw kasi sila, akala nila ay aatakihin sila ni Tiyo Tomas, kaya inunahan nila ito. Dahil daw kasi sa mga kwento ko ay nagpadalos-dalos sila. Pero
Hindi naman daw nila ako sinisisi dahil kasalanan din nilang maniwala sa musmus kong isipan at pagkatao. Akala ko rin, iyon na ang huli kong takot at iyak. Akala ko matatapos na, pero makalipas po Kuya Bari ng ilang taon, bumalik po ang kilabot sa aming baryo. Sa pagkakataon ding iyon, nakuha ng lahat ang hustisya. Nagkaroon uli ng piyestang baryo at malakihang handaan kung saan iba't ibang tao rin ang nagpunta sa aming baryo. Hindi na ganoong karami gaya ng una, pero mukhang tulad pa rin noon ang saya ng piyesta. Sa pagkakataon ding iyon, nagkaroon pala ng plano sina Papa para mahuli ang aswang. Hindi ko alam kung ang pamamaraang ito ay ginagawa rin ng ibang lugar, pero noon ko lang din nalaman at nasaksihan. Sabi ni Papa, ang mga aswang daw ay hindi gumagamit ng bawang at asin sa kanilang pagluluto. Kaya makikita nila iyon at malalaman din daw base sa lasa ng pagkain. Pero dahil nakakahawa nga, lalong-lalo na kapag may laway ng aswang, nag-obserba sila. Doon nakita nila ang isang may katandaang lalaki na nagluto at naghain ng dinuguan na hindi gumamit ng bawang at asin. Nang maihain ang pagkain, nanalangin si Papa. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa ngayon at nasa harapan namin. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami ay magkatipon-tipon upang ipagdiwang ang taunang piyestang baryo. Salamat po sa paggabay sa aming lahat, lalong-lalo na sa aming mga bisita ngayon. Naway ang mga hain ngayon ay hindi masayang at magbigay sa amin ng kalusugan at kalakasan. Patawarin niyo po kami at ang lahat ng mga taong nagkakasala, ngunit hindi namin mapapatawad ang taong ito. Noong sabihin ni Papa ang huling linya, sabay-sabay kaming napadilat at napatingin sa pagwawala ng may katandaang lalaki habang hawak ng mga taga-baryo. Diyos na lang ang bahalang magpatawad sa iyo, dagdag ni Papa at dumampot ito ng maraming asin. Kuya Bari, lahat kami ay nagulat dahil nang inihagis ni Papa ang asin sa lalaking iyon, nagwala ito at unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Halos bumaluktot ito at gumapang sa lupa. Ilang sandali, naging wangis ito ni Mang Pedring. Sinubukan itong tumalon at magtatakbo, pero agad iyong hinuli at tinali ng mga kabaryo namin. Ako naman Kuya Bari, naiyak hindi dahil sa awa o hindi sa tuwa dahil sa wakas ang pagkakamali namin noon ay maitatama na ngayon. Nang maitali ito sa puno, nagwawala pa rin iyon. At dahil halos kainin na ng dilim ang buong paligid, naglabasan sa katawan nito ang mahahabang balahibo at matatalim na ngipin. Pagkatapos Kuya Bari, tumulo ang malagkit nitong laway. Sa mga nasaksihan ko bilang parusa sa mga naging biktima nito, kumuha ang mga naroon sa aming baryo ng asin at bawang at pinagbabato nila ito kay Mang Pedring na ngayon ay isa ng aswang. Nagkasugat-sugat ang buo nitong mukha at katawan. Lumapit si Papa sa akin at ibinuho sa kamay ko ang maraming asin. Tumango lang ako at lumapit sa aswang na si Mang Pedring. Para kay Tiyo Tomas, sabi ko na lang at inihagis ko sa kanya ang asin. Kinabukasan, sinunog ang katawan nitong wala ng buhay. Kuya Bari, lahat ng takot at kilabot na nararamdaman ko noon ay biglang naglaho. Lahat ng hinanakit ay nawala. Ang isang bagay na lamang nananatili sa akin ay ang konsensya
sa pagkawala ni Tio Tomas. Bukod doon, naging malaking aral din sa akin ang mga pinagdaanan ko at sana'y maging aral din ito sa mga nakikinig po ngayon sa inyong YouTube channel. Minsan, ang nakikita ng ating mga mata ay tila isang larawan. Sa likod nito ay may mas malalim pang dahilan. Kaya sana, huwag ninyong gayahin ang aking pinagdaanan. Huwag niyong huhusgahan ang isang tao o pamilya base lamang sa haka-haka o nakikita ng iyong mga mata. Ang isang malaking husga at akala ay maaaring magdulot sa mas madilim na kapalaran. Kagaya na lamang ng nangyari sa aking Tio Tomas. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po and Happy New Year po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Marcelo. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa ako sa masugid na tagapakinig mo sa inyong channel. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay naging karanasan ko mismo noong minsan akong pumunta sa probinsya. Pista kasi ng baryo ni na Lolo. Kung kaya hindi ko pinalagpas iyon, lalo pa at mayroong perya doon. Siya nga po pala, Kuya Bari. Bago po ang lahat, itago niyo na lang po ako sa pangalang Berto. Natatandaan ko pa, araw po iyon ng Sabado, noong pumunta ako sa probinsya ni na Lolo. Kahit papaano ay natatandaan ko naman ang daanan at ang mga ruta ng mga sasakyan. Kung kaya nakarating ako ng maayos doon. Pagkadating ko po doon, halos hindi na makadaan ang tricycle sa kalsada dahil sa mga taong naglalakad. Marami kasi sila at parang mula pa sa kabilang baryo. Noong makarating na ako sa bahay ni Lolo Ambo, agad niya akong niyaya na kumain. Sa kadahilanang pista iyon. Hindi ako nakaramdam ng hiya at agad rin akong kumain. Lo, marami bang taong pumupunta sa perya dito? Dito sa baryo nyo? Tanong ko sa aking abuelo. Ay, hindi naman gaano marami. Pero dahil araw ng pista sa ngayon, tiyak na marami ang tao roon mamaya. Tugon niya sa akin. Kasi po bala ko sanang gumala roon mamaya eh. Uwi ka ko pa. Ay sige, pero mag-iingat ka lamang iho. Dayo ka lang sa lugar na ito at baka matipuhan ka pa ng iba dyan.
Nakangising wika ni Lolo. Nagising ang aking pagiging kuryoso ng mga sandaling iyon. At dahil doon, tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang tukuyin. Napatawa lang sa akin si Lolo. Sinabi pa niyang wag na lamang daw intindihin iyon dahil baka matakot lang ako. Kumala ka na roon mamaya, iho. Ngunit wag kang masyadong magpagabi. Baka mapagtripan ka ng mga loko dyan sa daanan. Saad ni Lolo. Napatango na lang ako sa kanya at saka ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagkain ng mga sandaling iyon. Hindi ako nakaramdam ng takot o anuman sa sinabing iyon ng aking abuelo. Noong matapos ako sa aking pagkain, nagpasya akong tumambay sa labas ng kanilang bahay. Pagkadating ko doon, tamang masidlang sa mga dumadaang tao ang aking ginawa. Nasa ganoong sitwasyon ako nang may makita akong isang matandang lalaki na naglalakad. Napako ang aking titig doon dahil nakita kong mabalasik niya akong tinitingnan. Napatanong na lang ako sa aking sarili kung bakit ganoon siya kung makatingin sa akin. Ilang segundo kaming nagkatitigan at agad akong nakaramdam ng kilabot. Pakiramdam ko po kasi ay binalot ng lamig ang aking katawan dahil sa mga pamamaraan ng kanyang pagtitig sa akin. Naku, sino kaya ang matandang iyon? Bakit ganun siya kumakatitig sa akin? Tanong ko sa aking sarili nang makitang papaalis na ang matandang iyon. Pagkalipas lang ng ilang sandali, naramdaman ko ang tila pananakit ng aking tiyan. Parang hinalukay iyon, kung kaya dali-dali akong pumasok sa bahay ni Lolo. Nagpasya akong tumungo sa banyo kaagad dahil parang hindi ko na kayang pigilan ang kung anumang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Pagkalabas ko ng banyo, napatitig sa akin si Lolo. Napakunot-noo pa siya bago magtanong sa akin. Iho, ano bang nangyari sa iyo? Hindi ako nag-atubiling sabihin sa kanya ang nangyari. Kita kong nagulat ang aking abuelo, kung kaya tinanong ko siya kung bakit siya nagkaganoon. Hindi naman siya nag-atubiling sabihin iyon sa akin. Nako, iho, baka nausog ka, wika niya sa akin. Noong mga sandaling iyon, nagpasya ang aking abuelo na lawayan ang aking tiyan. Anya, ginawa niya iyon upang mawala ang bisa ng usog sa akin. Nagpasalamat naman ako sa kanya dahil kahit papaano ay nabawasan ang pananakit ng aking tiyan. Dahil sa nangyari sa akin, nagpasya na lang akong magpahinga. Naisip ko kasing pupunta pa ako sa perya kinagabihan. Pagdating ng gabi, agad ako nagbihis at saka inihanda ang aking sarili. Nagpaalam ako sa aking abuelo na pupunta na ako sa perya. Hindi naman niya ako pinigilan, sa halip ay pinaalalahanan niya ako na umuwi lang ng maaga. Huwag kang basta-bastang tititig sa mga tao doon. Baka mamaya maulit na naman ang pang-uusog sa iyo. Wika niya na kaagad ko namang tinanguhan. Umalis ako sa bahay ng aking abuelo at agad na naglakad patungo sa kalsada. Pagdating ko sa kalsada, agad akong nakaramdam
ng kakaiba. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatitig sa akin noong mga sandaling iyon. Nagpalinga-linga ako, subalit wala naman akong nakita. Ipinagpatuloy ko na lang ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa kinaroroonan ng perya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dumukot ako ng barya sa aking bulsa at saka lumapit roon. Pagkarating ko roon, agad akong naghanap ng aking matatayaan. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagtataya noong mapalingon ako sa bandang gilid ko. Nagulat pa nga nang makita ang matandang lalaking nakita ko nang tumambay ako sa labas sa bahay ni Lolo. Ibinaling ko na lang ang aking pansin sa aking tinatayaan at nilibang ang aking sarili. Paglipas lang ng ilang sandali, nagulat ako noong may mapansin akong tumayo sa aking likuran. Bahagya akong napalingon at nagulat ako nang may makita akong tao sa gilid ng aking paningin at nasa tabi ko na. Paanong hindi ko na mapigilan ang sarili ko na makuryoso dahil parang isang kisap lang ng aking mga mata ay nasa gilid ko na siya. Nakaramdam na lamang ako ng panlalamig noong may biglang tumapik sa aking balikat. Doon na ako tuluyang kinilabutan. Parang bumigat kasi ang aking pakiramdam. Nilingon ko ang matanda at pagkatapos ay napangisi siya ng nakakaloko sa akin. Dahil doon, dali-dali akong naglakad papalapit sa kanya. Balak ko sanang tanungin siya kung bakit niya ako tinapik. Subalit, dali-dali siyang naglakad at pumunta sa maraming tao. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko na siya mahagilap. Makaraan lang ang ilang sandali. Nakaramdam na ako ng pananakit ng aking ulo. Sinundan iyon ng pananakit ng aking tiyan. Kung kaya nagmadali akong umuwi sa bahay ng aking lolo. Pagdating ko sa bahay ng aking lolo, dumiretso ako sa loob ng banyo. Sa hindi ko malamang dahilan, humapdi ng sobra ang aking tiyan. At pagkalabas ko ng banyo, bigla akong naduwal. Napayuko na lang ako at napakunot noo ng aking noo dahil sa aking nararamdaman. Dahil sa aking pagduwal, nagising si Lolo. Lumapit siya sa akin at saka tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ako kaagad nakasagot sa kanya dahil muli akong nagsuka. Noong medyo kumalma na ako, doon na ako nakapagsalita. Lolo, tinapik ako ng matandang nakita ko kanina dyan sa tapat ng bahay ninyo. Ang sabi ko sa aking lolo. Bakit hindi mo ibinalik ang tapik sa kanya? Tanong naman ng aking abuelo sa akin. Napailing ako sa kanya at pagkatapos ay sinabi kong hindi ko na siya naabutan dahil pumunta siya sa maraming tao. Sinabi naman sa akin ni Lolo na baka raw aswang ang matandang iyon dahil iyon ang nangyari sa akin noong tapikin niya ako. Marahil aswang talaga iyon.
Kinakailangan nating maghanda dahil baka sinundan kanya rito. Wika ng aking lolo. Lolo, ano pong susundan dito? Ano ang ating gagawin, lolo? Tanong ko naman sa kanya. Noong una ay hindi sumagot si lolo. Animoy, nag-isip siya na kung anong pupwedeng gawin. Walang ano-ano, biglang nagwika ito sa akin. Gumawa tayo ng siga sa labas ng bahay at lagyan natin ng goma. Sa ganoong paraan, hindi makakalapit ang aswang dahil sa amoy ng sinusunog na goma. Napatango na lang ako kay lolo at noong mga sandaling iyon, kumuha ako ng goma sa labas. Sumabay ako kay lolo sa pagbaba sa kanyang bahay. Pagdating namin sa labas, agad kaming nag-ipon ng mga tuyong dahon at mga kahoy. Sinindihan iyon ni lolo at saka inilagay ko roon ang mga gomang nakuha ko. Tiyak na kung may aswang man sa paligid, hindi na iyon makakalapit dito. Wika ni lolo. Akmang maglalakad na sana kami patungo sa loob ng bahay nang makarinig kami ng paghuni ng tiktik. Napakahina noon, kung kaya nawari naming malapit lang iyon. Nagpalinga-linga kaming dalawa at laking gulat namin noong makita naming may nakatayo sa hindi kalayuan. Marahil, iyan ang aswang, sabi ni lolo. Walang ano-ano. Nawala ang nakita naming hulma ng tao. Kasunod noon, may narinig kaming tumatakbo sa paligid ng bahay ni lolo. Dahil doon, pumasok na kaming dalawa sa loob ng bahay. Noong mga oras na iyon, kumuha na ng itak si lolo. Sinabi niyang magmamatsyag na muna kami dahil baka biglang umatake ang aswang kapag ka naging abo na ang siga na ginawa namin sa labas. Lumipas ang ilang sandali, may narinig kaming kalabog sa ibabaw ng aming bubungan. Alam kaagad naming ang aswang iyon dahil sa biglaang pagbaho sa paligid. Animoy, may dumi ng manok sa aming kapaligiran. Kung ako sa iyo, umalis ka na. Kilala kita at kung hindi ka aalis, talagang tatagain kita hanggang mamatay ka. Sigaw ni lolo habang nakatingala. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng mahinang huni ng tiktik at saka pagkaskas sa bubungan. Dahil doon, napamura na ang aking lolo. Muli niyang binantaan ang aswang na nasa ibabaw ng bubungan. Hinasa na rin niya ang kanyang itak hanggang sa tuluyang umalis ang aswang. Napailing na lang ang aking abuelo noong mawala na ang aswang. Ay nako, tiyak na sinundan ka niya mula sa perya. Mabuti na lang at nakapaghanda tayong dalawa. Wika sa akin ni lolo. Noong mga panahong iyon ay nagpasya na kaming magpahinga na lamang. Mabuti na lang at hindi na bumalik ang aswang na galing sa perya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Lubos na gumagalang, Berto. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari.
Itong aking kwentong ibabahagi ay naging karanasan ng aking ama noong binata pa lamang siya. Siya nga po pala, bago ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Allen. At ang aking ama naman ay itago niyo po sa pangalang Emer. Noong mga panahong nangyari ang karanasan niyang ito, nanligaw raw siya sa aking nanay Feli. Dahil liblib ang baryo ni nanay, kahit na takip-silim pa lamang ay umaalis na ang aking ama para makarating siya sa bahay ni na inay nang hindi lalagpas sa 7:30. Isang beses, habang pauwi si tatay mula sa bahay ni nanay, nagtaka siya dahil sa liwanag ng kanyang nakita sa hindi kalayuan. Noong isang araw, parang hindi ko pa nakita yan dyan. Saad niya sa kanyang sarili. Dahil sa labis na pagtataka, sa halip na dumiretso sa kanyang paglalakad, nagpasya ang aking ama na alamin kung ano ang naroroon. Naglakad si tatay patungo sa bahagi kung saan niya nakikita ang liwanag. Noong medyo makalapit na siya, agad siyang nakaramdam ng kaba. Nawala lamang ang kanyang pangingilabot noong makita niyang isa palang talipapa iyon at may mga kainan. Tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa noong makita niyang may mga taong kumakain doon. Ay sus, ang akala ko naman kung ano na. Talipapa lang pala na may kainan. Saad niya sa kanyang sarili. Noong mga sandaling iyon, nagpasya na ang aking ama na umuwi na lamang sa kanilang bahay. Palalim na kasi ng palalim ang gabi at tumakas lamang siya sa kanilang bahay. Habang siya ay naglalakad, nakaramdam siya ng kaba. Napaisip siya kasi kung bakit may mga tao pa sa talipapang iyon kahit na gabing-gabi na iyon. Mas mabuti na nga sigurong may talipapa at karinderya roon para may madadaanan akong kainan. Saad niya sa kanyang sarili. Hindi na lamang niya inisip pa ang bagay na iyon at saka nagpatuloy na lang sa kanyang paglalakad. Pagdating ni tatay sa aming bahay, nagpasya siyang matulog na lamang. Bigla kasi siyang nakaramdam ng antok at parang pagod na pagod siya. Pagkalapat niya ng kanyang likuran sa banig, agad siyang nakatulog. Ilang oras din siyang nakatulog hanggang sa nakaramdam siya na tila naiihi siya. Dali-dali naman siyang bumangon at noong makatayo na siya, nagulat siya dahil sa malakas na kalabog sa bubungan ng kanyang silid. Napatingala si tatay dahil doon. Ano kaya yun? Saktong pagkatanong niya sa sarili ay nakarinig siya ng paghuni ng tiktik. Alam niya kaagad na aswang iyon, kung kaya napamura siya. Sabay wika, "Kilala kita. Kung hindi ka aalis sa ibabaw ng aming bubong, babarilin kita." Sigaw ni Itay. Pagkalipas lang ng ilang sandali, ang paghuni ng tiktik na iyon ay biglang nawala. Napailing na lang siya noong makarinig siya ng pagaspas ng pakpak na papalayo na sa bahay. Napailing na lang ang aking ama at saka nagpasyang dumiretso na sa banyo. Pagkatapos niyang umihi, bumalik siya kaagad sa kanyang silid. Ay mabuti naman at wala na ang aswang. Bakit kaya nagawi iyon dito?
Tanong na lang ni tatay sa kanyang sarili. Muli siyang nahiga at tuluyan ng nakatulog. Makaraan ang ilang araw, naisipan niya muling dumalaw sa bahay ni nanay. Kagaya ng kanyang ginagawa, hindi siya naghapunan. Pagpatak ng 6:00, nagpa siya ng umalis ang aking ama. Kahit na nakakaramdam siya ng panghihina ng katawan, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahil nakaramdam na rin siya ng gutom at naalala niyang ang karinderyang nasa talipapang nakita niya. Kung kaya naisipan niyang dumaan doon at kumain muna bago pumunta sa bahay ni nanay. Napapangiti pa nga siya habang pilit na iniisip kung ano ang mga pagkain kakainin niya pagdating doon. Nagpatuloy sa paglalakad ang aking ama hanggang sa malapit na siya sa bahagi kung saan naroroon ang talipapang nakita niya. Nang mapansin niyang tahimik ang bahaging iyon, ay biglang natigilan siya. Bakit kaya parang sobrang katahimikan dito? Tanong niya sa kanyang sarili. Walang ano-ano. Nagulat siya noong nakarinig siya ng biglaang ingay. Animoy nagsasaya ang mga iyon. Sa halip na makaramdam ng kilabot, nanabik pa ang aking ama. Napatitig siya sa bahagi kung saan naroroon ang talipapa at nagulat siya noong makita niyang may liwanag nga roon. Wow! Ano kaya ito? Makapunta nga roon at makita ko kung ano ang ibinebenta nilang pagkain. Saad ng aking ama sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa talipapa. Habang humahakbang ang aking ama, nakatitig siya sa mga kainang naroroon sa talipapa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa hindi niya inaasahan ay may nakita siyang isang lalaking inaakbayan ng 2 kalalakihan. Bakit kaya parang duguan yung lalaking yan? Tanong ni tatay sa kanyang sarili. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng pangingilabot. Kung kaya, bago dumiretso sa nasabing kainan, nagpasya siyang magmatsyag muna. Ano kaya ang gagawin nila sa lalaking yan? Nakita ni tatay na patungo sila sa isang pintuan. Napaisip naman si itay nang baka iyon ang kusina ng nasabing kainan. Marahang naglakad si tatay patungo sa kainang iyon. Maingat siyang naglakad habang nagpalinga-linga siya. Noong makalapit na siya sa dingding ng nasabing kainan, itinapat niya ang kanyang tainga roon. Pilit siyang nakikinig sa ingay sa loob at nagsitayuan ang kanyang mga balahibo noong makarinig siya ng boses ng isang lalaki. Huwag niyo po akong patayin. Maawa kayo. Mayroon po akong pamilya. Wika niya. Napalunok ng kanyang laway ang aking ama. Kahit na mayroon siyang pag-aalinlangan, naghanap siya ng isang siwang na maaari niyang silipan. Noong makahanap na siya,
sakto namang natahimik na ang lalaki. Ngunit pagkasilip ni tatay sa siwang na naroroon ay laking gulat niya nang makita niya ang isang lalaking nakahiga sa isang mahabang lamesa. Wala iyong saplot sa katawan. Ang mas lalo pang ikinagulat ng aking ama ay noong makita niya ang isang lalaking may hawak ng patalim. Ilang sandali pa, napapikit ng kanyang mga mata ang aking ama at agad ding iminulat iyon. Bigla kasing walang pag-aalinlangan na tinaga ang lalaking iyon sa liig na nakahandusay sa lamesa. Ilang beses niyang hinataw ng itak iyon hanggang sa mapugot na ang ulo ng lalaki. Kitang-kita ng aking ama kung papaano tumalsik ang dugo ng lalaki. Kasunod noon, lumapit ang lalaki sa tiyan ng lalaking pinugutan niya ng ulo at saka walang pag-aalinlangang winakwak ang tiyan noon. Pagkawakwak niya ng tiyan ng lalaki, agad niyang dinukot ang mga lamang loob. Sakto namang dumating ang isa pang lalaking may dalang balde. Doon nila inilagay sa balde ang lamang loob ng lalaking kanyang winakwak ang tiyan. Nang mga panahong iyon, pilit na pinipigilan ni tatay ang kanyang pagduwal. Sobra kasi siyang nandiri sa nakita niya at hindi rin maitago ang kanyang pagkasindak. Nasa ganoong siyang sitwasyon nang makarinig siya ng ingay na papalapit sa kanyang pwesto. Dahil doon, nakaramdam ng panganib si tatay. Dali-dali siyang umalis sa kanyang pwesto at saka nagtago sa kasukalan. Paniguradong mga aswang ang nandito, wika niya sa kanyang sarili. Nagmatyag siya sa paligid at nakita niya ang mga narinig niyang paparating ay mga nilalang na nagbabaga ang kanilang mga mata. Dahil doon, mas lalong nakaramdam ng panghihilakbot ang aking ama. Diyos ko, iligtas niyo po ako. Kailangan ko makaalis sa lugar na ito, wika niya sa kanyang sarili. Kahit na kasukalan ang bahaging kanyang napuntahan, pilit siyang naghanap ng kanyang madadaanan. Takbo lang ng takbo ang aking ama noong mga panahong iyon. Alam niya kasing kung titigil siya, posibleng mahuli siya ng mga aswang. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtakbo noong makarinig siya ng mga pag-angil. Nawari niyang hinahabol siya, kung kaya nagpasya ang aking ama na hubarin na muna ang kanyang damit upang hindi masundan ng aswang ang kanyang amoy. Bahala na, wika niya at saka nagpatuloy na lang sa kanyang pagtakbo. Hindi siya tumigil dahil alam niyang kapag tumigil siya ay posibleng manganib ang kanyang buhay. Pagdating niya sa bahay ni nanay, agad siyang sumigaw at tumawag. Mabuti na lang at agad siyang pinagbuksan ni nanay. Emer, ano nangyari sa'yo? Tanong ni nanay sa kanya. Dahil doon, ikinuwento niya ang kanyang naging karanasan sa kanila. Kita niyang kinilabutan ang aking ina, kung kaya pinakalma niya iyon. Naku po anak ko, bakit ka pumunta roon? Hindi nga namin alam na may talipapa pala roon at saka kainan. Baka tama ang sinabi mong aswang nga ang mga kumakain doon at namamahala roon, wika ni lolo.
Noong gabing iyon, upang walang mangyari sa aking ama, doon na siya kila nanay pinatulog sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at hindi siya sinundan ng mga aswang patungo roon. Hindi naman nakatulog ng maayos ang aking ama dahil sa pagmamatyag niya sa paligid. Alam din kasi niyang hindi kayang wariin ang galaw ng mga nilalang na iyon. Kinaumagahan, sinamahan pa siya ni Lolo na puntahan ang nasabing talipapa. Ngunit wala silang nakitang tao roon o kaya'y talipapa o kung anumang bakas na may taong pumupunta roon. Ang pinagtataka lamang nila, sobrang lansa ng paligid na parang may dugong nagkalat. At dahil sa nangyari, iniwasan na ng aking ama ang lugar na iyon. Kahit na malayo ang kanyang lalakarin, hindi niya iyon inintindi. Naisip niya kasing baka sa susunod na pagdaan niya sa lugar na iyon, hindi na siya makaligtas pa mula sa karenderya ng mga aswang sa talipapa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Kumagalang, Allen. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.